Magandang araw sa inyong lahat. At kamusta na ang lahat kong mga kalaykom Luzon, Visayas at Mindanao. Sa video na ito, nagpapasalamat ako sa prayer ninyo kayong mga kapatid ko sa pananampalataya. Bagaman paos ako ngayon, wala alos, pero may boses naman. Iba lang ang boses ko, paos. Kasi 2 araw ba akong nakahiga sa higaan, Hindi ako gumagalaw. Ang akala nila nagtatago na ako. Hindi ako nagtatago. Sino ba kayong taguan ko? At saka, doon sa mga grouping kung anong mga ginagawa ninyo sa group natin, huwag ninyong i-post doon na magyabang kayo sa akin. Kasi hindi ko kailangan yun. Ang kailangan ko, ang prayer ninyo, supportan nyo, yun ang kailangan ko. Kung anumang mga bagay-bagay na ginagawa ninyo sa grouping natin, sa inyo na lang yun at suluhin na lang ninyo yun. Huwag na ninyong ipakita sa akin at ipagmamalaki. Kasi si Lord po ang nakakita doon. Doon sa mga grouping na hindi ko naintindihan. Pero doon sa mga Kristiyano, na mga kapatid ko talaga sa pananampalataya, naintindihan ko at naunawaan kung ano ang mga ginagawa nila. Pero kayong mga kalaykom, na may mga kasamang mga Pilipino, hindi ko maintindihan kayo. Yun ang totoo. Pero yung mga kapatid ko sa pananampalataya, siyempre, magkasama kami sa Bible study, sa mga gawain. Kaya, nagpapasalamat ako sa prayer ninyo. Doon sa mga grouping ko kung saan ako nakagroup, nakita ko kasi yung mga ninyo, ipinopost pa ninyo, Yun ang mga bagay na hindi ko nagugustuhan. Kaya, kung ano mang ginagawa ninyo sa grouping natin, sa inyo na lang yun. Huwag na ninyo ipakita sa akin. Kasi, baka magalit pa ako at umalis ako sa grouping natin. Pangalawa, sana maintindihan ninyo at naunawaan. Kasi 2 araw ako nakahiga. Ngayon lang, kagabi-gabi lang ako pag maayos naman ang pakiramdam ko, nakipag-ano naman ako sa inyo. Pero pag kasi, ubo ako ng ubo At saka, may isang tao nga nakakaalam dyan. Kaya nga, minsan lang siya nagkukul sa akin. Doon naman sa magkukontak sa akin, pag pinagpatayan naman kayo ng call, huwag kayong agresibo. Tulad ka ganina, may ginagawa kami para kami kumain. Siyempre, inaasahan ko sa cellphone lang, para makapag-load ako. Paano ninyo ako makita kung wala akong load? Paano ninyo ako makita kung mahina ako? Hindi ninyo ako makita kasi mahina ako. Lalo na pagka walang laman ang tiyan ko. Masungit ako. Kaya sana maintindihan ninyo at naunawaan. Kasi mayroon naman lahat sa inyo na kahit ibang lahi, alam niya ang Tagalog. Naintindihan niya ang salitang Tagalog. Ang hindi naman muna mo naintindihan, ipaintindi ko sa iyo at unawa. Galit tuloy ang anak ko kaganina, Kasi may kinakalkal siya sa cellphone ko na para kaming makapera. At gets na ninyo yon. Kasi minsan, ang pera ko nasa cellphone ko. Kaya, siyempre, kalkalin namin yung pinaglalagyan doon. Kasi nandoon. Paano kami makakain kung hindi namin makuha yon? Kaya minsan, galit ako sa inyo. Panay tawag nyo. Pinagpatayan ko na nga kayo. Tawag pa rin, call pa rin. Pag tumawag kayo na pinagpatayan ko kayo,
Ang ibig sabihin, may ginagawa ako. Kung hindi ako ang anak ko. Kasi dalawa lang kami ang naghahawak nito. Minsan, hindi ako ang naghahawak. Kaya kayo siguro nanggigigil kasi pinagpapatayan kayo. Kaya minsan, nakikita ko nakablock na kayo. Kasi, hindi naman ako ang nag-block, yung anak ko. Kasi nabubuisit sa mga pangungulit ninyo. Minsan nagtatanong, sino ba to? Hindi ko naman sinasabi ko, wag mong pakialaman yung mga friends ko ha. Kahit mga makulit yan. Marunong ako magtiis. Kasi love ko kayo, na kayo sa bahay ko. Kaya minsan binibisita ko yung bahay ninyo. Kaya sabi ko nga, magiging totoo kayo eh. Hindi kayo magsinungaling. Kasi nakikita ko yan at nadidisib. Lalo na ako, nangangalaga ko isa sa mga tupa. Siyempre ayaw ko yung maayos na gusto ko yung maayos na buhay. Kaya nga minsan ako nagkakasakit. Mabuti nga itong taon na ito, hindi palagi. Nung nakaraan mga taon, nung mga nagkaraan pa, maya-maya ako nagkasakit. Kaya hinihiling ko sa Diyos na ngayon hindi palagi. Pero kagagaling ko lang sa gamutan, gamot na naman uli. Kasi ito na naman, nung una nagliligulizer ako, 2 linggo. Ngayon ito na naman, inubo na naman ako ng inubo. Kasi pag lumabas ako at naaambunan, tiyak. 2 beses ako lumabas at naaambunan. Kaya ako nagkasakit ng ganito. Kung mayroon lang akong mautusan iba dito sa bahay, hindi ako lalabas. Kaso lang, wala akong mautusan. At hindi din sila minsan ng iba. Hindi mo maano basta-basta. Kaya ako mismo ang kumikilos doon. Kaya ako nag-ubo-ubo na naman at nilalagnat. Nagkatrangkaso tuloy ako. Kaya nagpapasalamat ako sa mga prayer intercessor na sumusuporta sa akin lagi. Walang sawa ang inyong pagpanalangin sa akin. Buti nga ngayon walang gawain. Naisip ko naman na wala na naman, hindi na naman ako makapagsimba. Paos na paos kaya ako. Mabuti na lang na may mga akong naiinom para akong hindi masyadong namamaos. Lumitaw na ang boses ko. Kagahapon, nung isang araw, inuubo ako pero hindi sumisingaw yung ubo ko, nasa ilalim lang. Tapos, ubo ako ng ubo, ang kati-kati dito. Tapos, nilalagnat na pala ako. Tuwing uubo ako, sa sakit ang ulo ko. Kaya nagkaganon. Bagaman minsan sumasagot ako sa call nyo, pero ang sama na ng pakiramdam ko nun. Kaya, sana maintindihan ninyo at maunawaan. Tingnan nyo, ang boses ko kaiba. Kaiba talaga ang boses ko ngayon. Kaya sa na ito, sa message na ito, sana maintindihan ninyo at maunawaan. Kaganina nagagalit na naman ako. Kasi siyempre nagagalit ang anak ko sa akin. Kasi umaano siya sa sa pira ko. Sa pira ko. Ngayon wala akong load. Kasi lumalabas ang Gcash ko. Hindi niya tapos may nag-call pa, nagagalit tuloy. Wala akong load ngayon. Lang ako. Naghulog lang ako ng 5 piso kagabi pa. Kaya sa video na ito, sana maintindihan niyo at maunawaan. Pag tinatayan ko kayo ng call, ang ibig sabihin, mayroon akong ginawa. Ang ibig sabihin, mayroon akong ginawa. Kaya hindi mamimilit ang hindi pwedeng ipipilit. No, sana magkaunawaan tayo.
Wala lang tayong anuhan dito. Bye-bye at God bless sa inyong lahat.